Isinailalim sa state of calamity ang Surigao del Sur dahil sa pinsala ng Bagyong Pablo. Matindi rin ang iniwang pinsala ng bagyo sa Agusan del Sur. May report si Jiggy Manikan. Malakas na hangin at ulan ang nasaksihan namin dito sa Bunawan, Agusan del Sur. Sa lakas ng ulan, tumaas agad ang level ng tubig sa Simulaw River. Ang resulta, tone-toneladang troso, kawayan at nyog ang nagkalat. Nanggaling daw mga ito sa upper stream na sakop ng Compostela Valley, Davao del Norte at Davao Oriental na tinamaan ng flash flood. Dahil mataas ang lupa sa Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi bababa sa 5 metro ang itinaas ng tubig sa ilog. Talagang sa tingin namin plus flood siya. Lahat ng nadaanan ng tubig malakas talaga, kaya naanod ng mga malalaking kahoy. Ilang kubo rin ang pinadapa. Maging ang simbahang ito, nasira ang bubong. Ngayon lang daw muling naranasan ng mga residente ang gantong hagupit ng bagyo sa nakalipas na 3 dekada. This is the first time na observation namin yung tubig na ganito kalakas. Ano kami dito, yung sanay na kami sa mga baha, pero hindi ganito yung kuryente kabilis. Malakas na malakas talaga at saka may ang daming debris. Sa kabila naman ng peligro, gumamit pa ng mga bangka ang mga residente para manguha ng mga inanod na kahoy. Ang iba, piniling lumangoy na lang. Plano raw isalba ng lokal na pamahalaan ng mga kahoy para gamitin sa mga nasirang bahay. Delikado rin daw kung umabot pa sa Agusan River ang mga kahoy dahil maapektuhan daw ang ilang komunidad. Parang pinaka-buffer zone na yung pinaka-ano niya. So lahat ng tubig galing Davao, kaya pinaka-useful yan, papasok muna sa sa Agusan Mars. Kaya hindi mag-plus flood doon sa Butuan City dahil makukontrol ng Agusan Mars yan. Sa isang evacuation center dito, siksika na mahigit 300 pamilya. Wala ng kuryente sa buong bayan ng Bunawan. Sandali lang naramdaman ang hagupit ng Bagyong Pablo sa bayan ng Rosario, pero kitang-kita ang pinsalang idinulot nito. Sa highway na ito, 10 poste nagbabadyang bumagsak. Tinalupan pang bubong ng ilang bahay. Maging ang mga pananim, hindi rin pinalagpas ng bagyo. Mga dambuhalang alo naman ang humampas sa mga bangka sa Inatuan, Surigao del Sur. Halos mampas nito ang ilang mangingisda na sinusubukan pang isalba ang kanilang mga bangka. Kaya nagsisiksika na sa mga evacuation center ang mga residente. Ilang bata na rin ang nagkakasakit. Matinding pagbaha naman ang naranasan ng mga taga Surigao City. Agad namang namahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Jiggy Manika, GMA News.